Kaya kong magmahal ng two or more people at the same time. Tsaka any gender ha. I have so much love to give. Kaya hindi ko siya magawang ilimit lang sa isang tao lang. Talagang mapagmahal ako. Sinishare ko yung love ko sa mga... Nag-explore ako, gano'n. Literal na pinagsasabay ko sila. Siyempre, kaya nga polyamorous. Ganap nga ako ng isa pag gusto ko babae naman. Third partner. Siyempre, yung mga girlfriend mo, sineshare mo din sa partner mo. Tama? Oo, nagkaroon na kaming dati, mga 3 mga ganon. Siyempre, pabor pa nga sa kanya yun eh. Ano yung pinakamarami? Group thingy kayo? No? 4 lang. Ilang lalaki? Dalawang babae. Oh. Pero may fetish ako, Tio Bray, na hindi ko pa natutupad. Pero gusto kong Ganggang nga, Tio Bray. Ako lang yung girl tapos mga maximum na yung 5 na guys. How's your relationship with your parents? Lumaki akong walang mami tapos... sobrang sakit. Kung kanino ako naghanap ng affection siya kalap mula sa mga iba-ibang tao. Kaya... What's up mga Skynam? Welcome to Tio Bray Podcast. At syempre, isa na namang episode ng iatid ng paborito niyong Tio. Nandito tayo ngayon sa Tritone Studios at biggest shoutout sa Tritone Entertainment. At special thanks din sa mga sponsors natin. Syempre, kay Miss Maxine ng Max Beauty. At gusto ko rin magpasalamat syempre sa pabango natin. Syempre, Picotin Perfume. Available na to sa Facebook. Mabibili nyo na. Bilisan nyo, nagkakaubusan. At syempre, shoutout din sa Shawarma Manila. At papakilala ko na ngayon, syempre, yung guest natin. Syempre, rin siya, matagal na siya nasa industriya, nasa modeling, international model siya. At syempre, nasa siya ngayon, T-Bone X siya ngayon. So, napakaalam nyo na, napaka-espesyal lang guest. Pero bago ko siya ipakilala, gusto ko sana mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. At malapit na tayong mag 100,000 subscribers. Yes! Maraming salamat. At syempre, mag-follow din kayo sa Spotify para mapakinggan nyo to sa kotse. Itong mga natin, podcast natin. At i-rate nyo na rin yung Spotify kasi makakatulong yun sa algorithm natin. So without further ado, gusto ko ipakita si Elizabeth Mason. Yan. Okay, mag-hi ka naman. Everyone. Yan. Hi everyone. Naku, alandi. Ay, malandi ba yun, Tio Bray? Hindi naman. Alandi, parang nahihirapan ako magbagong buhay niyan, ha? Hindi yun malandi, Tio Bray. Ano lang yun? Malandi. Parang inahaakit tuloy yung mga nanonood sa atin. Hindi naman ako nangaakit. Kikita nyo nga, bihis na bihis ako ngayon. Usually, hubadera ako, pero ngayon napaka-wholesome ko, di ba? Ang gusto ko sa'yo, May, kasi ganyan din ako yan yung may horny, parang gano'n. Oo, horny talaga. Di ba? So ikaw, if I may ask, ilang taong ka na ngayon? If you're comfortable saying. That's a confidential question to you, bro. Lagi ka na naman na-turn down ng mga chicks tuwing nag-aaya ka ng date dahil wala kang kotse. Sawang-sawa ka na ba mag-grab ang gastos, di ba? So ito na pagkakataon mo magkaroon ng kotseng ganito. Sa halagang 10,000 lang, siyempre, magkakaroon ka na ng ganitong kotse, may uuwi mo na at kagandahan nun, naka-financing pa. Ibig sabihin nun, hulugan, hindi siya mabigat, hindi siya katulad ng brand new na kotse. So ano pang hinihintay nyo, i-message nyo na Car Connection Manila, ilalagay ko below, message nyo na at hindi pa nagtatapos doon, siyempre meron kang 5,000 discount. Kailangan mo lang i-mention Tio Bray. Doon sa page, meron ka ng 5,000 discount. So, bumili ka na. Ayan na, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na mag-isip. Puro kayo isip kaya wala kang chicks. Confidential question ba yan? Nako, 20-something, 30-something? Alam mo naman, matagal na ako sa industriya. So, I'm in my 30s na. Hindi naman mukha. Hindi mukha. Thank you naman. Pero ang screen age ko talaga, 20, syempre. 20s, mga 25 to 28, pwede. Yan, diba? Okay pa rin yun. Ang importante, age is just a number. Ang importante, True. Maasim. Ay, maasim. Oo, tsaka masarap. Yan. Tsaka matamis. Kasama. Masarap kasama. Oo yan, naman. Yan. Masarap kasama. Yan. Yes. Yan. So ikaw, gaano ka nakatagal nagmo-model? Ay, matagal na since 2008 pa nung kopong-kopong. Hindi pa uso ang social media noon ha. Hindi pa talaga uso yung mga ganun. Oh, okay. Saan ka nag-start? Paano yung journey mo? International talaga ako nagsimula before nag-venture sa local. So when you say international, paano siya? Nagta-travel talaga ako sa, actually halos buong Asia na libot ko na dahil sa career ko sa international modeling. Ay, grabe okay. Yan. So anong mga ginagawa mo? Car show? Ano? No, sa international hindi siya car show. More on photo shoots, exhibits, runway, ganyan. Nice. May lahi ka ba? Opo, German. German? Naku. German, Spanish, Filipina.
Half German, half Shepherd. Sabi matapang yun. Matapang talaga, Tio Brian. Ako, hindi nyo, sobrang tapang talaga. Kahit tanong nyo sa kasama ko. Sobrang tapang ko talaga. Tapang, nako. Okay. Single ba kayong taken? Single but not available. Not available. Naku. Kumbaga, pero Parang single but multiple yan Parang gano'n paano nyo nalaman, Tio Brian? Multiple, Hindi ko alam. Multiple ba? Kasi nga, di ba, sa mga hindi nakakaalam, talaga ako. Pwede bang sabihin? Pwede. Kasi mo, nakakahiya. Mas ma-appreciate nila yung authentic. Yan. Yung totoo. Hindi, kasi polyamorous talaga ako. So, kaya kong magmahal ng 2 or more people at the same time. Tsaka any gender Kasi pansexual rin ako. So, kaya kong magmahal ng kahit anong gender, kahit gay, trans, ganyan. Okay. Pero more on syempreng lalaki talaga yung pag gusto ko sa partner. Syempre gusto ko yung merong alam niyo na. Meron Gerger? Syempre gusto ko yung kailangan ducks rin, gano'n. Ay, baka puta. Importante pa lang sa'yo. Pero anyways, doon muna tayo sa polyamorous. Can you define polyamorous, please, for our audience? Polyamorous yung hindi siya, di ba yung monogamous, lang, focus lang sa isang partner. Okay. So ang polyamorous, pwede kang magmahal ng 2 or more persons at the same time. 2 or more people at the same time. Kaya mong pero serious relationship pa rin yun, kumbaga. Okay. Open relationship rin kasi yan. So, kumbaga, dapat 100% honest tsaka open kayo talaga sa isa't isa. Kumbaga, pero bago kayo papasok sa relasyon na yun, kailangan alam ng bawat persons involved, yung may consent talaga, may full consent ng bawat. Okay. Polyamorous, matagal na bang may polyamorous? Matagal na, Tio Bray. Siyempre sa Western culture, it's not a big deal na talaga yung mga ganyan. Dito lang sa Pinas yung medyo tabu pa siya dito. Hindi siya fully accepted, syempre. Hindi siya talaga. Naku, parang ngayon lang ako naka-interview ng female version ni Bugoy Oo, parang ganun nga, Tio Bray. Ay, di ba yun? 3 yata asawa nun, Ako 2 lang naman. So pwedeng mahal mo sila parehas? Pwede naman yung ganun. Paano nangyayari yun? At paano mo, like for example, paano mo napapapayag? Kasi, okay, sa lalaki, maintindihan ko medyo, kung madami, di ba? Pero ang lalaki kasi, karaniwan, territorial. Oo, alam ko. So, paano? Dapat kasi maging open tsaka honest talaga sa isa't isa. So, okay. At saka like yung example, bawal yung una? O yung syempre, una mong jowa? hindi mo pwedeng yung walang higit dun sa original talaga. Siya yung pinaka-main na Okay. Syempre siya yung nauna, siya yung talagang main na parang asawa, main na partner. Tapos yun, kung man ako may ma-meet man akong bagong i-welcome namin siya sa namin. Triad, parang throuple kami, ganun. Tapos parang partner rin ng family, ganun. Okay. So itong, halimbawa, paano nag-start? Nagkaroon ka ng jowa, yung una, original. Hindi na siya jowa, talagang partner ko siya ng matagal na kami, 23 years. Okay, nagkaroon ka ng partner. Alright. Alam ba niyang polyamorous ka? Opo, Tio Bray. Okay. Kasi from the start pa lang talagang naging open siya, honest ako sa kanya. Alam niya talaga yung personality kung ganito ako. So, liberated talaga ako ever since nakilala niya ako. Ganito na talaga. Okay. So, polyamorous ka. And then, sila alam niya, okay, nakamit ka ng bago. Tama? Opo. Okay. Ngayon, paano mo, okay, welcome. Ito, paano? Hindi naman agad-agad na syempre. Paano? Lang. Welcome. Hindi naman ako agad-agad. Paano? Welcome again. Hindi ganun. Lang, yung syempre, unti-unti kasi yun, hindi mo naman talaga, sinadyang ma-attach dun sa tao. Parang unti-unti lang na-develop hanggang sa na-attach lang kami sa isa't isa. Actually, hindi ko nga in-expect na dun sa kanya ako ma-attach or yun, dahil niligawan niya rin ako. So, yun, in-explain ko sa kanya before pa na polyamorous ako, meron na akong partner, meron na akong original na asawa, may anak rin kami. So, yun, kaya mo bang tanggapin na ganito yung setup? Yun, syempre from the start, open talaga lahat. Okay, okay. So, ngayon, being in a polyamorous relationship, nakikipag one night stand ka pa ba or Hindi whatever? po, Hindi na. So, loyal ka dun sa dalawa? Dun sa dalawa lang. Okay, at least loyal. Oo naman, syempre. Oo.
Okay. So, pero, halimbawa, may gustong pumasok na bago. Willing. Siyempre, kaya nga open siya, pwedeng 2 or more, di ba? Hindi lang siya nalilimit sa ano lang. Pero kikilalanin ko muna yung person na yon kung, di ba, kung talagang swak siya sa kung magkakasundo ba kami. Tsaka kung tanggap niya na ganun ang... Diba? Okay. Ganun Kasama lang. mo sa bahay yan? Opo, minsan po. Kasi busy rin sa work. Pareha silang may work. So, as of now, hindi pa kami, talaga. Pero nagbabalak na kaming Magsamang 3. Opo. Grabe ha. Yun na. Ang tindi ha. Ang haba ng hair. Ay, literal. Oo. So, okay. Pero yung arrangement niyan, kumbaga hindi naman nag-aaway-away ngayon 3 na May times, sabay-sabay. syempre, hindi naman may iwasan na may times na may misunderstanding. Normal lang naman yun sa lahat ng relationships. Pero we work it out naman. And then at the end of the day, syempre, happy naman kami. Nag-aaway yung 2 lalaki. Pero may times na yun, hindi sila nagkasundo sa mga ilang bagay. Pero yun, nagbati naman din sila. Okay Ano naman. yung mga hindi pagkakasundo, karaniwan, dun sa 2 lalaki? Ewan ko sila nang nakakaalam. Minsan, ko lang na hindi sila nagkasundo nung araw na yun eh. Ewan ko saan ang problema nyo. Tapos yun. Pero, Umalis yung isa umuwi ng Bicol. Tapos, sabi ko, ano problema mo? Tapos yun, napagtanto niya na siya yung mali hanggang sa nag-sorry. Tapos bumalik. Okay, ano yung usual? Pwede mo ba i-discuss na nangyayari na mga problema? Gusto kong makita nila yung konse. Actually, so far wala namang hindi naman, kasi bawal sa amin yung selosan talaga. Di ba? Okay. Kasi pag may jealousy na nagaganap sa toxic yung ganun eh. Hindi mag-work talaga kung merong isa sa kanila na may nagsiselos. Pero nagsiselosan ba? Oo, malamang. Hindi ko lang sure sa kanila pero 'di ba kinausap ko naman sila na wag silang magselos sa isa't isa kasi una pa lang alam nilang ganito ako, 'di ba? Polyamorous ako. So dapat walang selosan at all. Dapat di sila selfish. Wag nilang pairalin yung pride or ego nila, 'di ba? Okay, so 2. Alright, paano yung, 'di ba sabi mo may main, Yeah, syempre. tapos may isa. Ano yung benefit? Ito yun eh. Ano yung benefits nung main dun sa bago? Meron ba nagse-separate sa kanila? Siyempre yung main, wala namang makakahigit doon kasi siya na yung nakasama ko simula nung bata pa lang ako. Siya yung talagang nag-alaga sa akin. Okay. Siya yung parang tumayong magulang ko rin ever since nung naulila ako. Kaya talagang kahit anong mangyari, established na siya sa buhay ko. Hindi na siya pwedeng mawala sa life ko. Siya na yung talagang main talaga as in family ko na kahit whatever happens, siya yung family ko. So kumbaga yung mga recent na dumarating sa life ko, parang lang sila, mga side partners, ganun. Para parang mas masaya yung Okay. So you said parang tumayong magulang mo. What, ilang taon ka nun? 16 pa lang po ako, Tio Brian. Tapos ilang taon siya? He's 10 years older than me. So 26 siya nun? Oo. Wow. Okay. Tapos siya na yung sa akin, parang binibaby niya ako. Paano yung arrangement? Kinuha ka niya na... Hindi, simula po nang naulila ko. Tapos yun, nag-live-in kami. Tapos parang siya yung so parang jowa agad, hindi yung parang inampun ka? Ay, hindi naman po ganun. Jowa? Opo, ganun. Okay. Pero una, parang kuya yung turing ko sa kanya. Tapos eventually yun, na-attach yun ako na in love sa isa't isa. Ayun, hanggang sa naging kami. Tapos siya yung tanging tatay ng nag-iisa kong anak. So kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng mawala sa life ko kasi minamaintain kong buo yung family namin eh. So yun, talagang... Ang tindi na kuya mo noon, gine-jerjer mo ngayon. Ganun talaga, Tio. Okay. Tapos, nakailang partners ka na outside doon? Hindi ko na mabilang, Tio Brian. Kasi... Seryoso ba? Oh, hindi kasi, syempre through the years, sari-sari na yung mga ngayon mga ex ko na lang sila. So, okay lang. Na sumasali, na kumbaga, Na nagiging boyfriend ko na at the same time, habang nasa open relationship ako with my partner. Okay. Sa You mentioned may anak kayo. Opo. Diba? Okay, ilang taon na yung bata? 21. And how do you explain it to the child? Actually, hindi na siya child kasi adult na siya ngayon, Tio Bryce. So, Okay, adult na. So, naintindihan naman how niya, did aware siya, nakikita niya naman yung nangyayari sa bahay. So, okay naman siya. Actually, most of the time, nonchalant lang naman siya. Alam niyo naman yung generation ngayon, ganun lang, nonchalant lang.
tanggap naman niya rin yung ganong setup. Hindi naman sa kanya. Kasi sanay na silang ganito. Ganito ako, yung anak ko, sanay na ganito yung mommy niya. So, okay. Pero hindi naman siya, never naman siya nagalit sa'yo or whatever. Na okay. Alam niyang meron kang multiple. Aware naman po silang lahat, syempre. Okay. And, ngayong, syempre, polyamorous, ganyan. Tingin mo ba, itong setup na to, alam kong hindi tanggap ng lahat, pero itong setup na to ba, nadja-judge ka ba? Syempre naman, Tio Brian, hindi maiwasan yan kasi nga, it's still considered taboo tsaka stigma pa sa natin. Dito sa Philippines, sa bansang to. Pero ako kasi, di ba, sa Western culture talaga ako galing. So parang wala lang sa akin yun, hindi talaga big deal. Pero sa mga typical na Pilipino sa Philippines, talagang sa kanila, di ba? Parang immoral ata sa mga karamihang tao or basta hindi totally accepted, hindi patanggap kasi nga, ganun di ba? Okay. Ano yung mga natanggap mong judgment? Ganun nga, immoral daw ako. Sino nagsabi? Madami, Tio Bray, yung mga ibang taong hindi naman ako kilala talaga. Hindi nila kilala kung sino talaga ako. Hindi nila kilala kasi yung puso ko Ako kasi, Tio Bray, kaya ako ganito kasi sobrang mapagmahal kong tao lang talaga. Yung I have so much love to give. Kaya hindi ko siya magawang ilimit lang sa isang tao lang. Talagang gusto ko, kung meron akong minahal na bago, yung, di ba? Hindi kasi ako selfish lang. So, mapagmahal ako, sinishare ko yung love ko sa mga, nag-explore ako, gano'n. Diba? Hindi naman dapat limit lang sa isang, ewan ko, siguro kayo hindi nyo naintindihan yung, syempre, wala kayo Gets ko, naaalala lang ako, na wala naman ako judgment. It's just that, inaarok ko lang sa utak ko na, paano? Alam mo yung gano'n, kasi mahirap, para sa lalaki. And na-appreciate ko na it takes a lot of manhood. Opo. And being secure in yourself para matanggap mo. Kaya mahal na mahal ko talaga yung original partner ko. Sobrang talaga. Solid kami no matter what. Okay. Sobrang proud rin ako sa kanya. Kasi ever since before, supportive na talaga siya. Ito yung tanong ko, siya ba open ka din na meron din siyang iba? Oo naman, Tio Bray. Kasi nga, ganun nga yung di ba? Alangan maging selfish lang ako na ako lang yung pwede tapos siya. Hindi. Siyempre unfair yun para sa part niya. Ang swerte? Siyempre naman. Talaga naman. Ganun talaga. Ako, okay. So ito ngayon, pupunta tayo sa medyo... So napagsabay mo na ba yung dalawa? Siyempre, confidential question yun, Tio Bray. Confidential yun? Question. Tinatanong ko. Kasi andito na tayo sa polyam, napagsabay mo na ba? Oo, di ba? Literal na pinagsasabay ko sila. Siyempre, kaya nga polyamorous. So literal na pinagsasabay talaga. And okay lang sa kanila? Siyempre, minsan nga masaya pa silang ganun, di ba? Kasi Ang tindi. Okay. Pero, polyamorous ka, meron bang time na naging 5? Limang partners, yes. Tio Bray, hindi ko ano yung pinakamadami? 3 lang. 3 lang? Oo, naghanap nga ako ng isa pag gusto ko babae naman. Yung third partner. Ang tindi. Pwede, pero kakaibang to. Pero ako naku-curious ako Paano siya nagwo-work? Paano siya tumatakbo? Oo, kasi before, hindi lang naman puro boyfriend yung naging partners ko Yung kahit, di ba, ever since before pa open na kami ng partner ko. So, through the years, nagka-girlfriend rin ako. Yung nagkaroon rin akong mga experiences sa girls talaga. Okay. So, sabi mo polyamorous na nagkaroon na ba ng extra na babae before? Opo, yung mga girlfriend ko. Naging girlfriend ko talaga. Okay. Yun. Alright. Tapos, siyempre, yung mga girlfriend mo, sineshare mo din sa partner mo. Tama? Oo, nagkaroon na kaming dati, mga threesome na mga ganon. Siyempre, pabor pa nga sa kanya yun Ay! Diba? Grabe. Ganun talaga. Apakaswerte Bakit? Oo. So, diba? ayun, tingnan mo, kaya... Apakaswerte nung nagkukuha nung story Idol na kita, bago. May bago na ako idol. Ayan. So, mong sabihin, na-experience mo na talaga lahat. Opo, Tio Brian. Kasi sa edad ko ba namang to, talagang halos lahat na experience ko na. Okay. Ganun. Tapos, ano yung pinakamarami? Na, halimbawa, nag-group thingy kayo. Ano yung pinakamarami? 4 lang, Tio Brian. Ilang lalaki? 2. Dalawang. 2 babae? Oo, ganun lang naman.
Tapos palitan yun. Pero may fetish ako, Tio Bray, na hindi ko pa natutupad. Pero gusto kong ano. Ano? Yun nga, yung ano. Ano? Gangdang. Go. Gangdang nga, Tio Bray. When you say GB, Yun nga, yung ako lang yung ano, yung girl. Tapos kahit siguro mga, maximum na yung 5 na guys. Hindi ko nakakayanin pag sumobro pa doon. Ano lang, hanggang 5 lang pwede na. so 5 guys. Hindi mo pa nagagawa Hindi ever. pa, pero fetish ko yun. Oh, nako-comment na. Yung mga gusto mag-apply dyan, para matuparin nyo yung pangarap. Di ano. Nagawa ko lang siya sa movie, pero mag-shoot kami niyan ng movie na ganon. Yun pa lang doon pa lang ako maggagano. Pero hindi siya totoo, movie lang, acting lang. Oh. Pero gusto ko sana yung totoo talaga in real life na ma-experience yung ganon. 4 na lalaki, okay, 5 lalaki. Naku, grabe. Wala pang gano'n na gumagawa nun sa Pilipinas. Wala pa ba? Wala Hindi ko alam eh. I mean, nakilala mo yun sa international, nabalitaan mo yung 100. Nabalitaan mo yun. Yung mga dati pa? Yung Hindi, 100? ito lang, si Lily Phillips. Hindi ko alam yun. Oh, merong gano'n 100 guys Sobra in naman 1 day. yun. Hindi ko sinasabing gano'n ka. Pero ibig sabihin, wala pa dito sa Pilipinas Hindi, na pero grabe naman yung Tio Bray, 100. Sobra naman yun. Parang sobra naman. Wala pang nagde-dare ng ganyan. At ako na-appreciate ko yung Hindi ko antapang kakayanin. mo. Ako nga hanggang 5 lang yung maximum ko kasi hindi ko nakakayanin siguro kung over pa doon. Okay. Kung 100 pa kaya, baka mamatay na. Sabay-sabay yun. Yun ang fetish ko kung pwedeng. Pero yung mga nangyari mong mga group thingy, sabay-sabay kayo. Oo, tas nagsuswitch ng partners. Foursome lang naman yun eh. Ano lang. So halimbawa, si lalaki, sa'yo, si lalaki, babae nun, magpapalit din. Oo, tsaka spontaneous lang kung ano yung sa heat of the moment lang, di ba? Hindi nyo na ipaplano kung anong... Pero yung lalaki at lalaki, hindi naman nagkikiss. Hindi. Siyempre pareha silang straight, so hindi sila... Unless na sila, doon mo malalaman kung ganun pala, di ba? Pero straight naman sila, so hindi Okay. sila, Pero saan nyo ginagawa yan? Sa bahay mo? Iba-iba. Kasi na-experience ko rin, yung recent kami ng partner ko, tsaka ng bago kong partner ngayon, sa bago kong bahay. So, pero yung mga dati, yung mga wild adventures ko, sa mga party, ganyan, sa hotel, kapag nagka-anuhan na, sobrang lasing na kami, wasted na kami, yun So pag sa party, when you say sa party, paano? Anong party? mga wild parties noon, kasi talagang lagi akong invited sa mga ganong parties eh. Yung mga elite parties na mga ganon, mga kasama yung mga foreigners, mga wild na mga elite, ganyan. Oh, okay. Interesting. When you say wild parties, meron ba dito sa Pilipinas? Actually sa kasi kami recently So yun, sa mga ganong lugar. Minsan pag ini-invite kaming magpunta sa ibang Swinging? hindi siya totally swinging. Talagang party lang siya. Yung party na may inuman, tapos pag yun, kakaayaan. So, when you say, okay, wild parties, sabi mo, di ba, may mga party. So, it's existing in the Philippines? No? Siyempre, nag-e-exist yung mga ganong wild parties. I think, normal lang naman na merong mga So, ganong meron parties. talaga? And okay, how Siguro do you hindi get... lang siya ganun kasi low-key lang siya, discreet yung mga tao pagdating sa ganun, di ba? How do you get invited? Ewan ko, kusa lang ako ini-invite kasi kaklose ko karamihan ng mga elites dun. So, ini-invite talaga nila ako pag merong mga ganong parties. Ano yan? May Facebook group ba to? Oy, mga sasali. Meron ba? Wala siyang face. Talagang kaklose namin yung mga yung... Tapos, paano nila nabubuo yung mga pupunta? Mga kakilala Ewan ko din? dun sa nag-organize ng party. Hindi naman ako yung nag-organize ng party na yun eh. Basta ini-invite lang ako. Okay. Pupunta lang ako. And how does this work? Okay, dadating ka sa party. Ilang tao yun nandun? Hindi party yung Tio Bray. Marami. Siyempre may music, sayawan, ganun. Hindi naman siya yung baka inisip mo sex party agad. Hindi ganun. Party siya ng music na may inuman, ganun. Oo. Disco. Sa isang private place. Hindi. Doon pa lang kami pupunta sa pag after nagkaayaan, pag lasing na, pag talagang wasted na kami. Pag lasing na, doon pupuntang hotel. Oo, doon mag-uusap na nagkakaayaan na. Okay. Ganun. Ngayon, ilan yung nag-uusap na okay, lahat tayo pupunta sa hotel? Ilan? Konti lang kami, hanggang 5 lang, ganun. Kung sino magkakasama sa group na yun nung gabing yun.
kung sino yung So hindi naman 20 yung magkakasama sa ano, hindi ganon. Hindi ganon, Tio Bray. Sa experience ko, hindi naman ganon. Ganon. Pero merong mga ganon, di ba? Hindi Narinig ko mo na ba? lang. Hindi kasi ako nagpupunta sa mga ganong 20 na ano. Okay, yung 5 yun, okay. When you say 5, ilan yung lalaki, ilan yung babae? Yun, usually mga bawa 2 lalaki, ganon, tas 3 kami. Ano ko, putang ina, napakaswerte. Yung 2 lalaki, sino yun? Partner mo na? Hindi. Iba? Dati pa yun nung talagang rebel days ko. Sobrang wild ko talaga. Oo. So hindi ko partner yung mga ko. Kumaga one night stand lang yung mga Foreigner time. yung 2 lalaki? Mga ganon. Tapos kaming mga models na babae. Ganon. 3. Bayad, hindi? Hindi. Kasi lang talaga friends kasi namin sila. So ka-close ko. So hindi siya ganon. Hindi naman kami escort nung time na yun. Oo. Talagang for fun kaming pumunta. In-invite kami mag-party, magsaya, mag-inom, music, chill. Tapos yun, lang. Okay. Kasi Pag nagkakaroon ng mga ganong parties, nakakailan yung lalaki? nakakailangan na Tio Bray. Alam mo na, ilang jutok? Ilang jutok? Yung lalaki. Halimbawa sa isang lalaki, dun sa mga ganong party. Usually, kasi hanggang 3 lang yung pinaka-maximum na sila nun eh. Siyempre, pagod na, lasing na, hindi na nila kaya yung... Okay. So, iniisa-isa nila? Oo, parang ganun. Okay. Wild. Pero, normal lang naman. Nung time na yun kasi sa akin talagang, lagi ko na kasi, parang lagi kong ginagawa, parang naging na siya. Wala, hindi siya big deal sa akin nung mga panahon na yun. Sobrang ko talaga, adventurous ko kasi ever since before pa. Okay. Pero, going back, anong nangyari? Bakit ka naging adventurous? Bakit ka nagrebelde dati? How's your relationship with your parents? Wala po. So, wala yung mommy at daddy mo? Kasi 'di ba maaga akong naulila. Yung dad ko namatay na siya since high school pa lang ako. And then, lumaki akong walang mom. So, yun. Siguro nagkulang ako ng guidance ng parents, ganun. Sa mommy at sa daddy mo? Kasi lumaki talaga akong walang mommy. So, okay. yun. And dad, wala din? Maaga siyang nawala sa akin. Siya yung nagpalaki sa akin, tsaka yung grandparents ko. Mga foreigners po sila. So, maaga silang nawala sa akin. High school pa lang ako. Naulila na ako. Namatay yung dad mo? Opo. Then, yung grandparents, wala? Opo, sila po yung nagpalaki sa akin, yung grandma ko. Tapos, grandpa ko. Pinoy? Hindi po, foreign po sila. Sa ibang bansa ka? Pure German yung grandma ko. And then yung grandpa ko, bali, American citizen silang lahat. Pero yung dugo, pure German yung grandma ko. And then yung grandpa ko, Filipino-Spanish. Yun. Mami ko, Filipina, pero hindi ko siya nakasamang lumaki. Yun nga yung naging ko, pinakahinanakit sa buhay ko na lumaki akong walang mami. Tapos, yun. Okay. Kumbaga may galit ako sa kanya. Lumaki kang walang mami. Okay. Namatay siya, di ba? Hindi po. Ano? Inabandon niya lang po ako na. Mas pinili niyang magkaroon ng ibang family. Yun. Okay. So, nasaan na yung mami mo ngayon? Hindi ko po alam kung nasan siya as of now. Pero wala naman po kasi siyang pakialam sa akin. Okay. And sure ka ba na wala siya talagang pakialam sa'yo? Opo, kasi recently, syempre nagka-encounter naman kaming mag-ina. Tinatry ko na ma-fix yung relationship namin pero talagang wala eh. Kahit tanong niyo pa sa talagang napakasakit ng mga nangyari. Talagang mga narinig kong mula mismo sa bibig niya na talagang ina-abort niya kasi ako nung pinagbubuntis niya ako. Sabi niya, malakas lang daw kasi yung kapit ko kaya nandito ako ngayon. Okay. Sobrang I can sakit feel the pain Oo. Pero eto yun sa akin, napatawad mo na ba siya? Siya lang. Actually, mapagpatawad talaga akong tao sa lahat ng mga away ng friends or mga lovers, okay naman. Pero siya lang talaga yung hindi ko magawang out of all the people sa mundo. Siya lang yung siguro hindi ko pa fully na ma-forgive talaga sa po. Okay. Kaya yun siguro, kaya ganito ako, may galit talaga ako. Okay. So ako, bilang ma-advise ko sa'yo, it's important na mapatawad mo yung nanay mo. Mahirap, pero kasi mas mahirap pag hindi. Meaning,
Ang nahihirapan kasi yan, okay, yung pagpapatawad kasi, ito yan, hindi yan para sa kanya, kundi para sa'yo. Madaming tao hindi nagiging successful, nahihirapang umangat sa buhay, nahihirapang kasi subconsciously, hindi nila alam na mayroon silang bigat na dinadala sa buhay. And usually, madaming sakit na binigay sa atin ng parents natin. Hindi porket maganda ang childhood mo, hindi ka na nabigyan ng magulang mo. Lahat tayo meron. Madami tayong habits na nakuha sa kanila. Na paglaki natin, nadadala natin. And then umahalo sa behavior natin, nadadala natin how we handle relationships, how we handle other people. And usually, this inhibit us from moving forward in life. Meaning, basta ako, Tio Bray, not-pursue ko naman lahat ng mga ginusto ko. I consider myself successful kasi nagawa ko lahat ng mga ginusto kong gawin sa buhay nang wala siya. I did it all on my own. Hindi ko sinasabing ibalik mo siya sa buhay mo. If you don't want na ibalik mo siya sa buhay mo, it's okay. Pero mas maganda kung oo. Pero ang sa akin lang, tinry ko naman po, Tio Bray, kung alam nyo lang kasi. Nung time kasi na bedridden ako, alam niya yung nangyari sa akin. Yet hindi niya man lang ako nakuhang bisitahin or, diba, napuntahan na kahit isang araw lang na yung anak niya. Nung nakaratay ako sa bed na hindi ako makakilos at yung hindi ako makaupo man lang, hindi ako makapaglakad. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko nun, Tio Bray. Feeling ko mag-isa lang ako nung time na. Sobrang sakit. Yung mami ko, nandun lang naman siya. Same lang. Diba, nasa same na bansa lang. Nandun siya sa Pero hindi niya man lang nagawang puntahan yung anak niyang nakaratay. Kahit doon man lang, mapapatawad ko naman siya kung pinuntahan niya ako. Pero hindi niya ginawa. I'm sure, alam ko, nagigets ko, napakahirap. Pero kasi ako, ang inaano ko ngayon is ikaw. Maging okay ka. Isipin mo, naging successful ka, di ba? Pero pag naayos mo yan, I guarantee you, kasi yan yung mga hindi natin guys, yung mga nanonood, yung mga hindi natin pinapatawad na tao sa paligid natin, na nanakit sa atin, parang hollow blocks yan Na ang tao, tayo, natural tayong yumayaman, natural tayong nagiging successful, natural tayong magiging peaceful. Pero pag hindi tayo nagpatawad, yan yung mga hollow blocks na nakatali sa paa natin, kaya hinihila tayo palubog kahit gustong-gusto na nating umangat sa buhay, maging payapa, maging Yun lang yung kulang siguro sa buhay ko, yung peace sa puso. Yun lang yung... And I want to give you peace because you gave me the time that you're here today. So, bastos itong pinag-uusapan natin kanina. Pero yun ang gusto kong ano-anoin sa'yo na patawarin mo. Sabihin ko sa'yo off-cam mamaya kung paano. Paano yung gagawin mo, paano yung Kasi, okay, kasi spiritually, pag ang nanay natin, okay ang relationship natin or pinatawad natin, we gave love to our mothers, yung health natin aayos. Pag ang tatay natin naman, inayos natin yung relationship natin, pinatawad natin yung tatay natin, yung financially, aayos tayo. Okay. So ako, to be honest, sa lahat ng mga nanonood, first time ko sasabihin to, the main reason why I'm here today, why I'm celebrating success ngayon, is because I love my father, I love my mother, naayos ko yung napatawad ko na yung mga nanakit. Wala na akong galit sa puso ngayon. I'm living at peace. I'm living sa mundo na lahat ng tao maayos, lahat na mabuti. It's because nagbago na yung perspective ko and nahil ko yung mga kailangan kong mahil na mga kailangang emotional trauma na dala-dala ko nung paglaki. Hindi porket na molestya ka, like for example, or kailangan ganun para magka-trauma. Lahat tayo, especially, lahat tayo may trauma na kailangan nating ayusin. May mga behaviors, may mga habits tayong nakuha sa magulang natin. Like for example, yung simple lang na hindi ka pinainom ng tubig.
hindi ka pinainom ng tubig ng magulang mo, nauuhaw ka, paglaki mo trauma yun. Nalunod ka, walang sumagip sa'yo, nalunod ka, paglaki mo trauma yun. Bawal ka umiyak, huwag ka umiyak, tumigil ka, kundi papaluin kita. Trauma yun. Ano mangyayari sa bata? Paglaki ng bata, bawal ako umiyak, bawal ako mag-express. Masama pala magalit, hindi ako magagalit. Hindi na siya makaka-express. Maling hindi mo ma-express ang emotions mo, maling hindi mo iiyak yan, maling hindi mo isigaw yan. Kailangan i-honor mo yon. Otherwise, yung energy na yan, yung negative energy na yan, magstay sa katawan mo. And when that stays sa katawan mo, nagiging trauma yan. Nagiging harang yan sa abundance, sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Na which is lahat tayo mamuhay ng payapa, masaya, without judgment, with peace. Gusto ko nga po sana yun. Kung alam nyo lang, Tio Bray, sobrang nangungulila ako sa pagmamahal ng isang ina. Pero hindi ko kasi naranasan sa kanya yun. Nung tinry kong magkaayos kami, ganun naman yung mga pinapakita niya sa akin kahit hanggang up to sa present day, di ba? Na matanda na ako, pero binibigyan ko siyang chance na makabawi sa akin, na ipakitang talagang mahal niya ako bilang anak. Pero hindi niya na ipakita hanggang ngayon. Kaya mas lalong dumagdag yung galit ko recently. Okay. Ganito, May, no? Ano yung hinahanap po sa mami mo? Siyempre po, ano yung hinahanap mo yung pagmamahal niya, na gusto niya ibigay sa'yo? Yung presence niya lang na bilang nanay. Kasi buong buhay ko, lumaki kong walang mami. So, hindi ko naranasan kung paano yun na magkaroon ng mami. Kaya gusto ko sana yung presence niya sa buhay ko. Kasi kung tutusin, mahal ko naman siya. Nangungulila nga ako na magkaroon ng nanay. Pero parang ayaw niya naman. Siya mismo galing mismo sa kanya. Sinabi niya, ina-abort niya ako nung bata. Pinagbubuntis. Okay, yung presence niya. When you say presence, expound. Ano yung gusto mong... Okay, aside sa presence na maging, niya. Siya sa life ko. Magkaroon kaming relationship as mother-daughter. Okay. Na sana before man lang ako mawala sa mundo, na-experience kung paano magkaroon ng isang mami. Ganun. Okay, eto yun, Mia. Hindi na natin siya makokontrol. Hindi na natin mababago yung ugali niya. Pero guess what? May good news ako sa'yo. Ang mababago natin, yung ugali mo. And how you look at these things na meron ka ngayon. Sa nangyayari sa'yo ngayon. Okay. Ang mababago natin is yung hinahanap mo sa nanay mo, yung presence na hinahanap mo sa nanay mo, ibigay mo sa sarili mo. Kasi yung hinahanap nating love, hinahanap natin usually sa labas. Hinahanap natin. Ito yung mga nangyayari sa tao. Kaya siguro ako naging ganito. Kasi kung kani-kanino, ako naghahanap ng affection. Tsaka, diba? Kung kani-kanino ako naghahanap ng affection, tsaka love mula sa mga iba-ibang tao. Kaya naging ganito na ako. Kaya naging polyamorous ako kasi I have so much love to give. Kung alam lang na mga sobrang mapagmahal akong tao, mabuti yung puso ko. I'm sorry, Neo. It's okay. Okay yan. Kaya Ilabas mo yan. Kung kanino lang ako nag-aanap ng pagmamahal, ng affection, wala sa iba-ibang tao. Wala nga akong pinipiling gender, basta marunong lang silang magmahal ng totoo, ng genuine. Yun lang naman nanap ko, genuine love lang talaga. Kasi hindi ko na Gets ko yan. Lumaki akong wala talaga. Hindi present yung although lumaki akong maayos sa marangyang buhay sa foreign grandparents ko tsaka dad ko. Pero sa yaya kasi ako mostly lumaki. So, medyo di ba? Ang hirap din ng ganun. Wala akong talagang yung talagang genuine love mula sa family. Ganun. Kaya nagbuo akong sarili kong pamilya. Bata pa lang ako, pangarap ko ng makabuo ng sarili kong family. Tapos yun, kaya sobrang ako sa family ko, very family-oriented ako. Gusto ko lagi kaming buo ng family ko, complete kami lagi. Kaya kahit anong mangyari, kahit sino pang makilala ko or may bagong partners ako, basta yung binuo kong family established yun. Hindi ko hayaan na mangyari sa family ko yung nangyari sa akin. Okay. Sa akin siguro, mas maganda yun. Nagets mo ba yung sinabi ko? Na yung hinahanap mong love. Kasi yung mga hinahanap mong love, nasa iyo na yun.
nasa iyo na yun, May. Yung hinahanap mong love, nasa iyo yun. Hindi yun hinahanap sa labas. Kailangan ma-realize mo yun. Yun ang gustong mangyari nung ano mo. Yung nanay mo, hinabap sa'yo yan, it's because it's teaching you a lesson na wala kang maaasahan. Na yung love, yung ano na hinahanap mo, nasa iyo. Nasa iyo siya. Hindi siya ine-expect sa ibang tao. Pag naayos mo yan, what will happen? Ito yung mangyayari sa'yo. I guarantee you, pag inayos mo yan, yung love binigay mo sa sarili mo, okay, yung mga tao, hindi ka na mag-e-expect ng love sa kanila. Hindi ka na mauubos. Di ba nauubos ka? Nararamdaman mo ba? Na minsan nauubos ka, akala mo nauubos yung love ko. Minsan, Tio Bray, yung parang kahit anong gawin ko, kahit anong achievement ang marating ko, yung parang laging may emptiness pa rin dahil yun ang kulang sa buhay ko. That's it. It's because hinahanap mo sa labas. Pero kung yung love na hinahanap mo, like for example, perfect sa mga naghahanap ng relationship, okay, bakit gusto mo ng relationship? Kasi gusto mo ng may yayakap sa'yo, gusto mo may nag-aalit sa'yo, gusto mo may bibili sa'yo, may ganon. Affection lang yung Pero ito yun, guess what? Ibigay mo sa sarili mo yun. Ibigay mo sa sarili mo yun, take yourself out on a date, mahalin mo yung sarili mo ng sobra. Kasi ikaw yung nun ikaw muna bago sila. Ikaw muna. Pag ikaw punong-puno ka ng love, sabi mo punong-puno ka ng love, totoo yun. Lahat tayo punong-puno ng love, lahat tayo maayos, lahat tayo Pero ikaw punong-puno ka ng love. Lalo ito, yung ipamimigay mo, hindi na yung nasa iyo. Ang mamimigay mo sa iyo, yung umaapaw na love sa ibang tao. Kaya ganun ginagawa ko, Tio Bray. Nagmamahal ako diba? Wala akong limit sa pagmamahal. Wala akong judgment dyan sa nangyayari sa buhay. Pero gusto ko lang gumaan yung pakiramdam mo. Some points to ponder na siguro kaya ka nagpa-interview ngayon, kaya tayo nagkita or whatever because this is the main purpose na kailangan mong marinig to. Actually, never ko pang na-open sa kahit kaninong tao. And thank you. Thank you for trusting me. Thank you for trusting the viewers. Sobrang sensitive talaga sa akin nung tungkol sa mami ko. Yun talaga yung weakness ko. Yung masakit sa akin Wala pang umiyak na sa podcast ko. Ay, ganun po ba? Ay, nakakaya naman. Hindi. Ito yung gusto kong makita nila Ito yung gusto kong makita ng mga nanonood sa akin ngayon. Na hindi porket nagsisexy, kailangan nyo ng bastos-bastusin, kailangan nyo ng ano-anuin. Yes, naiintindihan ko naman. Pero ang sa akin, let's just look into kindness. Kasi karaniwan sa mga nanonood na mga guest ko, mga inaano ko, karaniwan dyan damaged. Sa tingin nyo kasi kung may maayos na magulang yan, may maayos na nanay at tatay yan, sa tingin mo ba gagawin ikaw, tatanungin kita, gagawin mo ba yung mga ginawa mo kung nabuhay ang nanay at tatay mo? Hindi po, Tio Bray, kasi di ba meron akong maayos na, may guidance ako sa life ko, may maayos na nagpalaki sa akin, may nag-guide sa akin kung ano ba yung tama o mali, ganyan. Exactly. Exactly. Yun ang sinasabi ko. Naging rebelde kasi ako. Ever since bata pa lang ako, naging rebelde na ako. Kaya ganito. Ako, to be honest, sa mga nanonood ngayon ako magiging vulnerable. Maloko din ako, maano ako. Pero ngayon ko lang sasabihin sa inyo, lahat ng in-interview ko, lahat yan tinutulungan ko. Lahat yan naging open ako. Lahat yan hindi nakaranas ng judgment sa akin, hindi nakaranas ng pambabasto sa akin. Maybe dito sa content dahil para sa inyo. Pero ako sana, ine-expect ko mga Skynam, yung mga nanonood, sana yung mga nagko-comment, easy lang din kayo sa comments. Alam kong minsan bastos, minsan sexy, alam kong kasalanan ko yun, pinifeed ko yun, pinopost ko. Pero easy rin naman sa pagko-comment, easy rin naman sa pagja-judge, easy rin naman sa yung mga babaeng para sa lahat, mga ganyan. Hindi siya, kasi let's just put a little kindness dun sa mga tao. Na alam naman natin na, kasi ako naniniwala ko walang masamang tao. It's just that some way along the way, yung magulang nila, something happened to them. That's why they're like that. And we have to understand it and we have to give no judgment to it. So ako, maraming salamat din na nag-share ka. May mga rin ako sa'yo and at least na-unpack mo. Di ba? Naiyak mo. Congratulations. Importante Actually, yun. first time ko nga na in-open yung topic na yun. Hindi masamang umiyak. Hindi masamang mag-express. Pero honestly, May, yung mga
hinahanap mo na love, subukan mo lang, ibigay mo sa sarili mo. Ibigay mo sa sarili mo, yung mami mo wala na tayong magagawa. Pero patawarin mo siya. Patawarin mo siya, intindihin mo siya. Baka ganun din kasi ang ginawa ng nanay niya sa kanya. Kaya siya naging ganun. Kaya siya naging ganun sa'yo. Lagyan natin. Kung hindi natin alam. Or maybe yung nanay, ano niya, hindi ko alam. Pero ito, tingnan mo yung nanay mo na as bata. Bata, na katulad mo din. Maybe hindi siya nabigyan ng ganong pagmamahal katulad mo. Pag tiningnan mo siya as bata, madali mo siyang mapatawad. Tama, mali? Oo, kasi bata mo siya. Bata. Ang bata, pag sinabihan ka ng pangit, babatukan mo, hindi. Pag sinabihan ka pangit, babatukan mo, hindi. Hindi naman. Hindi, di ba? Exactly. So, tingnan mo siyang bata. Kasi mas madali siyang patawarin. Tingnan mo siya. Ito yung advice ko sa'yo, okay. On your meditation, ito gawin mo. Nagme-meditate ka ba? Na-try mo na? Meditate as in yung... Nagpe-pray lang po ako, pero meditate parang hindi. It's okay. Ganito gawin mo. Pumikit ka. Tahimik na lugar. Pumikit ka. Iharap mo yung nanay mo sa'yo. Iharap mo siya. And then ishrink mo siya na magiging bata siya. And then kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, I'm sorry. Patawarin mo ko. Ito yung mga nagawa ko. Pinapatawad na kita. Sabihin mo sa kanya, mahal kita. And salamat. Sabihin mo sa kanya, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, sabihin mo. Kasi kailangan mong i-unpack yan eh. It's my way of unpacking all the emotions. Tanggalin mo yan. Dun sa pag-meditate ko po. Yes. Pumikit ka sa isang kwartong tahimik. Yun ang gawin mo. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Tingnan mo. Pagkatapos doon, I guarantee you magaan yung loob mo. Mapapatawad mo na siya. And then, maybe, try to reach out again. One more time. Try to reach out again to your mother. And then kung hindi, wag mo nang halimbawa, na ganun, wag kang ma-disheart. It's okay. Kasi napatawad mo siya, naiintindihan kita. Yun lang ang sabihin mo, give her love, give her understanding. Kasi just like you, baka and I'm sure malamang nung bata siya may nangyari sa kanya. She is just like you. And ikaw, wag mo nang ituloy sa mga anak mo yun. Hindi po talaga, Tiyo. Yung anak ko, mahal na mahal ko yan. Yun ang purpose mo. Para itigil na yung ganitong generational trauma sa mga next na mo. Yun. So kung maraming salamat, nag-trust ka sa akin. Na-appreciate ko yung grabe tong episode na to. Ito first time sa mga nanonood, di ba? Ako nga rin, nagulat ako na na-open ko. First time. Ako din. Kasi nagulat din ako. Hindi ko talaga sinasabi kahit kanina yun. Sabi ko sa'yo kung saan tayo kasi talaga yun. Saan tayo dadali nung usapan natin. Wala akong script dito sa show. Sa mga nanonood, wala akong script. Nag-uusap lang kami. And kung saan kami dalhin, dun ko dinadala yung conversation. Pero definitely, the goal of Tio Bray Podcast for me, ito yung the real goal na sabihin ko na sa mga Skynam. It's I want you na makilala bawat mga model, bawat mga pinapanood niya sa social media ng totoo. Ano yung behind, bakit nangyayari yun at bakit nila ginagawa yung ginagawa nila so that you can give them more understanding, more compassion, more love, and then just maybe lahat naman kasi deserves the same level of respect. Hindi porket ito ang trabaho mo, hindi ka nakadapat i-respeto. Hindi ako naniniwalang ganun. Lahat ng tao, anumang trabaho mo, anong mo, you deserve the same level of respect. You deserve to be loved. Know that you deserve to be loved. In despite na nangyayari sa'yo, and I'm sorry, but you deserve to be loved. You deserve all the finer things in life. And then i-receive mo yun. Pero bago mo matanggap yun, kailangan mo munang i-unpack yan. Parang baso yan eh. Tanggalin mo muna yung maitim na tubig para malagyan natin ng malinis. Linisin mo yung baso. Ganon siya. Ang sakit kasi talaga, Tibre, kung ikaw sabihan ng mami mo na ganon na. Alam ko. Nung pinagbubuntis niya raw ako, nilalaglag kita actually nun, anak, kaso ang lakas ng kapit mo. Diba? Hindi ka ba matrauma nun? Doon pa lang na emotionally damaged na ako eh.
Kaya talagang hindi ko, alam ko, I can only imagine gaano kasakit. Dahil sinasabi mo pa lang sa akin, masakit na eh. Pero hindi nangyari sa akin yan. Kasi ako maayos ang magulang ko din. Swerte ako, thank you. Pero, naiintindihan ko yan. Pero ang sa akin, ang goal ko, ikaw. Wala na tayo sa kanya. Kasi hindi na natin sa kontrolado eh. Ang kontrolado mo, ikaw. At least, di ba, biruin niyo, Tio Bry, fetus pa lang ako, palaban na ako. Talagang, di ba? Di ba? Oo. Di ba? At least, di ba? Yun ang ako, I admire your courage. I admire na sinabi mo to. I admire na naging vulnerable ka. Sinabi mo kung ano ka. And ako, I admire din sa mga nanonood. I admire din yung mga taong manonood at magko-comment ng maayos dito sa episode na to. Ang ganda nito. Dahil dyan, gusto ko sana bigyan mo naman ng yung mga followers ko. Saan kanila mafa-follow, saan ka, kung anong gusto mong i-promote. May, sabihin mo sa kanila. Dito po sa yan. Hi everyone, what's up? It's me, Elizabeth May Sean, aka Hot May. And abangan niyo po ako sa mga films ko. Shoutout sa T-Bon family ko, T-Bon X family, Gmail Films family, and E-Square Media Productions family. And you can follow me at my Facebook. Kasi hindi naman ako active talaga sa IG or sa other social media. So more on Facebook ako, Elizabeth May Sean. How do you spell it? Sure, yung Sean. S-C-H-O-N-E. Sean. Sean, okay. Yun, Elizabeth May Sean and Hot May. Yun lang. Yun, okay. Maraming salamat sa mga nanood. Sana siguro naman may natutunan kayo dito sa episode. Para sa akin, this is one of the best episodes na nagawa ko, to be honest. Kasi kakaiba siya. At nakita nyo rin, naging vulnerable siya. Naging vulnerable din ako. Sa mga gusto ng ganitong content, okay. Sa mga gusto ng ganitong content, please subscribe to the channel. Malapit na tayo mag 100,000 guys. Maraming salamat. Salamat sa suporta nyo. Dahil sa inyo yan, sineselebrate ko. Mahal ko kayo lahat. Follow me on Spotify. I-rate nyo namin yung podcast para mapakinggan nyo sa kotse. Biggest shoutouts on Max Butte kay Miss Max. Miss Maxine Misa. Maraming salamat para sa akin. And then shoutout sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. At syempre, ito yung pabango ni Tio. Maraming salamat. Picotin Perfume. Ito nga tatanungin kita, May. Ano pala mas sa'yo? Mas importante, bango o itsura? Bango, syempre. Bango? Oo naman. Okay, dahil sinabi mong bango, ito yung papa-test ko sa'yo. Gusto kong masubukan mo tong pabango. Yan. Sige. Yan. Ay, bango. Tio Bry. Totoo, pwera content. Hindi. Maganda siyang... Oo, mabango naman talaga siya, Tio Bry. Ganda. Anong masasabi? Naamoy ko nga, oo. Ay. Anong masasabi mo? Ano yung amoy niya? I-describe mo sa audience natin. Parang pag naamoy mo, parang nakaka-arouse. Balik sa bastos. Nakaka-arouse. Oo. I-describe mo yung ganyang lalaki, yung ganyang amoy. Anong itsura niya? Yung suot, yung itsura, yung parang kahit di mo parang maganda na yung itsura niya eh. Yung maamoy mo pa lang yung ganito. Fresh, no? Oo, fresh. Yung parang mabango rin yung itsura niya. Maganda, di ba? Parang nakaka-inganyo. Okay. So sa tingin mo, would this increase their chance of dating beautiful naman. women yung ganitong amoy? Oo naman. Lalong lalakas dating ng mga... Ayan. So narinig nyo na. Si May na nagsabi. Okay, Picotin Perfume. Ililink ko down below. Message nyo yung page, Picotin Perfume. Ang dali-dali niyan. Picotin Perfume, message yung page para maka-order kayo kasi ang lakas nito, to be honest guys. Maraming salamat nga pala sa mga bumili. Bukas pupunta ako sa warehouse para pirmahan ko yung mga pabango na dadating sa inyo. So lang kayo, relax lang kayo, dadating yung mga stocks nyo. So yun lang masasabi ko. At ito nga pala ang paborito nyo, Tio. Maraming salamat sa mga nanood. At sana may natutunan kayo. Thank you so much for having me. Uy, thank you, May. Thank you. Thank you for being vulnerable. Thank you so much. Follow nyo si May. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay public